Umikot pa muli sa harap ng malaking salamin si Angelica bago siya tuluyang lumabas ng kwarto niya. Engagement party ng pinsan niyang si Leila at ni Ivan. 2 araw na ang lumipas mula nang pumunta sa kanila si Adam. Nang nagdaang araw, ay muli siya nitong pinuntahan at maghapon silang nagpakasawa sa pamamasyal. Sinabi niya na rito na huwag siyang puntahan ng araw na iyon dahil may importante siyang gagawin. Now was the perfect time to fulfill her plan. Pagkatapos niyon, ay malaya na siyang mamumuhay uli ng normal. Marahan siyang lumakad palabas ng hardin. Halos lahat ng mga mata ay tumututok sa kanya. She wore something very catchy. A black empire cut dress with a long slit on the left leg. Sa bawat pagkilos niya, ay lumalabas ang kaliwang hita at binti niya. Mawawala na ang mansyon at nakuha pang magdaos ng malaking party ang mga ito. She cringed at the thought. Sinisigurado niyang pagkatapos ng gabing iyon, ay matatapos na rin ang lahat ng kahibangan ng mga ito. She would break them all. Nakita niya ang paniningkit ng mga mata ni Leila nang makita siya. Lumawak ang ngiti niya. Si Ivan na nasa tabi nito ay nakapako na sa legs niya ang paningin. Lalo pa niyang ginandahan ang paglakad. She swayed her hips seductively. Wala ang daddy niya. Dahil sa isang importanteng business deal, para daw maibangon ang negosyo nito, lumingon siya sa paligid upang maghanap ng mauupuan. Ngunit iba ang nahagip ng mga mata niya. Si Adam. Nakaupo ito sa isang sulok at matama na nakatingin sa kanya. Nakakunot ng bahagya ang noo. Paano nito nalaman ang tungkol sa party? Hindi niya sinabi iyon dito. Nang makalapit siya rito. Nang magsalita ito ay may hinampo sa tinig. Is this the reason why you told me not to come today? Huminga siya ng malalim. Wala siyang oras para magpaliwanag dito ngayon. Look, I'm sorry. Wala talaga siyang maapuhap na sasabihin dito. Umupo siya sa tabi nito. Please, Adam. Mamaya na lang ako magpapaliwanag. Ngayon mo na sabihin. Ikinahihiya mo ba ako? Now where did that came from? Naiinis balik tanong niya. Then tell me the reason why now. Bahagyang tumaas ang tinig nito. Luminga siya sa paligid. Pwede ba, Adam? Huwag muna ngayon, please. Inubos niya ang laman ng baso bago ito nagsalita. Bakit ganyan ang suot mo? Kung tingnan nito ang damit niya, ay tila bang pagkapangit-pangit niyon. Hindi mo ba gusto? Alanganing tanong niya. Sa halip na sumagot, ay tumayo ito. I'll just go to the comfort room. Hindi na lamang siya nagprotesta upang hindi na humaba pa ang usapan. Sinundan niya ito ng tingin. He wore a dark blue polo and black denim pants. Ngunit kahit naiiba ang kasuotan nito sa mga naroroon, nangingibabaw pa rin ito sa angking kakisigan. Pagkalipas ng ilang saglit, ay may nagsalita sa mikropono. Nang lingunin niya kung sino iyon, nakita niya si Leia. Ladies and gentlemen, thank you very much for coming here. Tonight is the night that we have been waiting for. We will now finally announce the upcoming wedding of my beautiful sister and my soon-to-be brother-in-law. Please welcome, Leila and Ivan. Isang masigabong palakpakan ang pumainlinlang nang lumakad na ang magkasintahan patungo sa unahan. Proud na proud ang tita niya nang patayuin ito sa unahan at hinga ng mensahe. Gayon din ang ginawa ng mga magulang ni Ivan at ilan pang mga bisita. Is there anybody else who want to give a message to the couple? Tanong ni Leia. Napangiti siya. This is it. Tumayo siya at naglakad sa unahan.
Lahat ng tao ay napatingin sa kanya. Madilim na madilim ang anyo ng tita niya at ang kanyang dalawang pinsan. She smiled at Leia before snatching the microphone from her cousin. "Good evening, everyone," she said with American accent. "I'm so glad that these two are finally tying the knot after all these years." Itinutok niya ang paningin sa magnobyo. Halata niya ang kaba sa mukha ng pinsan niya. "Just wait." Ngumiti siya ng pagkatamis-tamis. "I'm so happy that my cousins here and my aunt will surely have a home now. For everyone's information, the bank will soon take possession of this house. Our family is bankrupt." Isang nakabibinging katahimikan ang namayan. Wala ni isa man ang nakapiyo. Alam niyang nagulat ang lahat na naroon sa sinabi niya. Duda siya kung alam ng mga ito ang tunay na kalagayang pinansyal ng pamilya nila. Ang nagbabagang mga mata ng tita niya ang sumalubong sa kanya. Pulang-pula ito sa labis na pagkapahiya. Ang mga pinsan naman niya ay halos maluha-luha sa labis na galit. Come to think of it, it's very timely. They're getting married right after they learned about the family's financial problem. I think my cousin here wants to use this opportunity to, she's dragon. Ivan's family is rich and powerful. If they get married, my cousin will still live comfortably, even if the family lose everything. My cousins and aunt are used to the luxuries of life, and they will remain. So once Leila gets married to Ivan, bumaling siya kay Ivan. Nagulat ang ekspresyon. I don't want to say this, but I don't want to lie. I want you to know the truth, Ivan. Leila's just using you. She wants your money, not you. Walang maririnig na anumang ingay sa paligid. Panlulumo at pagkatalo ang nababasa niya sa mukha ng tita niya. Sa direktang akusasyon niya sa motibo ng kasalang magaganap. Kahit ang mga pinsan niya ay tila nagpipigil lang ng umiyak. Mission accomplished. Papasok na siya sa kabahayan nang may humaklit sa braso niya. Pagharap niya ay madilim na anyo ni Adam ang nabungaran niya. Let's talk, he said in controlled voice. Binawi niya ang braso at naunang lumakad patungo sa living room. Bakit mo ginawa iyon kay Leila? Pinanatili niyang patag ang ekspresyon niya. Hindi mo rin maiintindihan, kaya wag ka na lang makialam, Adam. Hindi pwedeng hindi ako makialam. I've already made it my business as far as you are concerned. Anito na sa mataas na tinig. Okay. Parte ito ng paghihiganti ko. Mahinahong paliwanag niya. Anong paghihiganti ang sinasabi mo? Hindi mo na rin naman maiintindihan. Kaya please lang. Then explain it to me. Kita niya pinipigil na galit sa mukha nito habang nakikipagsukatan ng tingin sa kanya. Ito rin ang naunang nagbawi na pagkakuwan. He walked away with a grim expression in his face. Gusto niyang pigilin ito, ngunit ayaw gumalaw ang mga paa niya. Pagkalipas ng ilang minuto, ay may narinig siyang tila kumusyon sa pinagdarausan ng pagtitipon. Lumabas siya upang alamin kung ano iyon. Hawak ni Ivan ang mikropono at tila may importanteng sasabihin. I'm really sorry about tonight. I just wanted to announce that we're breaking off this engagement. I'm sorry, but the party's over. Tumalikod na ito. Isa-isang nagpagsialisan ang mga tao. Sa kabila ng tagumpay niya, na maipahiya ang mga ito sa madla, ay parang hindi siya kasinsaya gaya ng inaasahan niya. She felt empty and regretful.
Naglakad siya patungo sa tagong bahagi ng garden. She sat on the wooden bench. Napakaraming alaala ng bench na iyon. Happy and sad memories para sa kanya. Naisip niya si Adam. Umuwi na kaya ito? Tumayo siya upang hanapin sana ito. Nang matigilan siya nang makitang naglalakad palapit sa kanya si Ivan. Mag-usap tayo. Usal nito. Kumunot ang noo niya. Wala akong alam na dapat natin pag-usapan. I'm sorry for what I did to you before. Pinagsisisihan ko na iyon ng husto, Angelica. I realize now that I still want you. Napailing siya. Tatalikod na sana siya nang pigilan siya nito at yakapin. Akmang itutulak niya ito. Nang matigilan siya. Nakatitig sa kanila si Adam. Ang mga mata ay punong-puno ng sakit at pagdaramdam. He left her a wounded look. Tuluyan na niyang itinulak si Ivan at humabol dito. Adam, sandali. Naabutan niya itong pasakay na ng kotse nito. Magpapaliwanag ako sa iyo. Pilit na hinila niya ito. Ngunit tuloy-tuloy ito sa pagpasok sa kotse nito. Pinaharurot nito iyon na tila wala ng bukas. Tumakbo siya papasok sa loob ng kabahayan upang kunin ang susi ng kotse niya. Pagtapat niya sa wine bar, natigilan siya nang makita roon si Leila. Nagtama ang mga paningin nila. Ang inaasahan niyang galit na makikita roon ay wala. Bagkus ang naroon ay pagkatalo at kasawigan. Masaya ka na siguro ngayon, Angelica. Wika nito. Hindi siya sumagot. Akmang aalis na siya nang muli itong magsalita. Sana. Sapat na ang ginawa mo. Sana. Tigilan mo na kami. Sana. Tumigil ka na sa mga ginagawa mo. Wala ka nang kailangang sirain dahil sirang-sira na kami. Nang umiyak ito, ay lalo siyang natigilan. Sumubsob na ito sa mesang naroon. Nagtatakbo siya palabas ng bahay. Hindi niya gusto ang guilt na nararamdaman niya. Tila walang kapaguran si Angelica habang nagmamaneho. Hindi na niya nakuhang magpalit ng damit. Pagkakuha sa susi ng kotse niya, ay agad na sinundan niya si Adam. Hindi siya papayag na ma-misinterpret nito ang nakita nito sa kanila ni Ivan. Kailangan niya magpaliwanag dito. Kahit halos hindi na niya makita ang daan, ay patuloy pa rin siya sa pagmamaneho. Matakot siyang mahuli ang lahat kung ipagpapabukas pa niya ang pagpapaliwanag kay Adam. Nagtungo siya sa pandakit. Natitiyak niyang nasa hasyenda ng mga ito si Adam. Malayo pa ang sasakyan niya sa mansyon. Nang matanaw niya ang kotse ni Adam, tumigil siya sa tabi niyon at agad na bumaba. Pilit na inaninag niya kung may tao sa loob ng sasakyan. Ngunit wala siyang nakita. Umibis siya sa sasakyan. Umakyat siya sa simentadong hagdan. Pagtapat niya sa pinto ng bahay, ay agad na kumatok siya. Adam, nakailang tawag pa siya rito ngunit walang sumasagot. Hindi na siya nag-atubili. Binayo na niya ang pinto. Nananakit na ang kamay niya. Ngunit sige pa rin siya sa pagbayon at malakas sa pagtawag ng pangalan ni Adam. Halos mapatalon siya sa tuwa nang sa wakas ay bumukas ang pinto. Ngunit hindi si Adam ang naroon, kundi ang isa sa mga kapatid nito na natatandaan niyang si Theo ang pangalan. Can I talk to Adam? Please. Kailangan ko siyang makausap. Wala siya rito. Sagot nito. But I saw his car over there. Please. Kailangan ko talaga siyang makausap. Hinilot nito ang sintido.
Wait here. Umupo siya sa isang baitang dahil sa bahagyang nanginginig na ang binti niya. Waiting for Adam. Seems like eternity. Napatayo siya nang biglang bumukas ang pinto. At lumabas si Adam. Gusto niyang haplusin ang mukha nito. He looked so broken. Bukas ang ilang botones ng suot nitong polo. Magulong-magulo ang buhok nito. At namumula ang mga mata. Did he cry? Tinangka niyang hawakan ito ngunit itinaas nito ang dalawang kamay upang pigilan siya. What do you want? Naamoy niya ang alak sa hininga nito. He must have been drinking since he arrived. Mag-usap tayo, Adam. Magpapaliwanag ako. She said in an almost begging tone. Wala ka nang dapat ipaliwanag, Angelica. Umalis ka na. Nagunahan sa pagpatak ang mga luha niya. Kinabig siya nito at niyaka. She could have held him too, but she wanted to explain herself. Marahan siyang bumitayo rito at hinawakan ito sa mukha. I want to tell you everything. Tila nahihirapang tumingala ito. Muli siyang umupo sa isang baitang. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Mula nang magkaisip ako, wala nang ibang ginawa ang mga magulang ko, kundi isumbat sa isa't isa. Ang pagsasamang labis na kinamumuhian nila. Halos araw-araw nilang ipinaramdam sa akin na kung hindi ako dumating sa buhay nila, ay hindi sana nangyari ang ganoon sa kanila. It was hell growing up with them. That's why I'm happy when they finally decided to separate. Pinahid muna niya ang mga luha na naglanda sa mga pisngi niya. But my nightmares did not end there. Nang maghiwalay ang mga magulang namin, ay napunta kaming magkapatid ko sa mansyon kasama si Daddy. My late grandmother did not want us to. Para kaming mga multo ng kapatid ko nang ituring niya. My aunt and my cousins made sure that we will regret every single minute we spent in the mansion. Lalong-lalo na ako. Lumaki akong hindi ko alam kung ano ang pag-ibig, ang salitang pagmamahal. And Ivan was the first person who showed me that I am important. I'm almost believe him. Pero nang araw nang sasagutin ko na dapat siya, nahuli ko sila ni Layla na naghahalikan. Doon ako nagsimulang mamuhi ng gusto sa kanilang lahat. I hated everything and everyone. Hindi na maampat ang mga luha niya sa pagpatak, sa pagkaalala sa nakaraan. Nabuksan ulit ang mga sugat na pilit na tinapala na niya. Kahit kailan, ay hindi nagpakita ng afeksyon si Daddy sa akin. Lumaki akong walang maituturing na pamilya. Uungat kasama ko ang kapatid ko. Pero hindi niya gaanong naranasan ang ganoon dahil magilaw sa kanya si Daddy. Then one day, I met Tita Livia. Half-sister siya ni Daddy, pero hindi rin siya kinikilalang kapatid nito. Napangiti siya ng bahagyang iyon. She's the only person who showed real affection to me. Nang sabihin niyang gusto niya akong isama sa Amerika, agad na pumayag ako. Everything that I am right now, I learned from her. She gave me the hint that this is a perfect time for me to revenge. To ruin their lives just as they did mine. You see, nagtagumpay ako. I've succeeded and crushed every one of them. Wala itong anumang sinabi na labis na nagpapakaba sa kanya. Aren't you going to say anything? Tumitig ito sa kanya. Talaga bang masaya ka na ngayon? Muling tumulo ang mga luha niya. Napayo ko siya. Hindi mo ako naiintindihan. Alam kong hindi ka masaya, Lika. I really feel sorry that I was not there during those times. But I am here now. Alam mong mahal kita. At alam kong mahal mo rin ako. Pahayag nito.
Maaari sigurong malaki ang kasalanan sa iyo ng parents mo. But believe me, I can see love in their eyes whenever they look at you. Nakamaang na napatingin siya rito. What you need to do is learn to forgive. Alam kong hindi ka masaya sa ginawa mo. Huwag mong sirain ng tuluyan ang sarili mo, Lika. Everything he said was true. Napahagulgol siya. Tumabi ito sa kanya at niyakap siya. I love you, Adam. I don't wanna go back there. I just want to stay here with you. Lumipas ang mahabang saglit bago uli ito nagsalita. I want to be with you too. But you need to face this. You need to set yourself free. Hinuli nito ang mga mata niya. You're a brave girl. Palayain mo ang sarili mo. Forgive them. Nandito lang ako. Hihintayin kita. Kahit gaano pa katagal. Muli siyang sumubsob sa dibdib nito. At nangunyapit sa polo nito. She was afraid to let go. Adam. Muli siya nitong tinitigan sa mga mata. His eyes showed hope and courage. Hinalikan siya nito ng mariin sa sentido bago siya inilayo sa sarili nito. Mahal na mahal kita. Tandaan mo iyan. Hihintayin ko ang pagbabalik mo. Pikit matang tumalikod siya at naglakad palayo dito. Pinapanood ni Adam ang unti-unting paglayo ng babaeng mahal niya hanggang sa makasakay ito sa kotse nito at mawala ng tuluyan sa paningin niya. Pikit matang sumandal siya sa dahon ng pinto nang maisara niya iyon. Nagsimulang mamuo ang mga luha sa mga mata niya. Pagmulat niya, ay naroon ang Kuya Theo niya. Humakbang siya at ibinagsak ng paupo ang sarili sa mahabang sofa. Pasabunot na hinawakan niya ang buhok niya. Tumabi ito sa kanya. Mahal mo ba siya? Seryosong tanong nito. More than my life. Hindi pa rin maampat ang mga luha ni Angelica hanggang sa makarating siya sa bahay ng kanyang mama. Eksaktong pagsara niya ng pinto ay napahagulgol siya. Lika, pag-angat niya ng paningin, ay ang nag-aalalang mukha ng mama niya, ang nabungara niya. She suddenly realized that she terribly missed her mommy. Mama, patakbong yumakap siya rito at umiyak ng umiyak sa bisig nito. Adam was right. She needed to forgive, to set herself free. Pagkababa ni Angelica ng mga maleta niya ay agad na tumakbo siya patungo sa dagat. Kadarating lang niya sa Zambales. Pagkalapag ng eroplano niya, galing Amerika, ay nagbiyahe agad siya patungo roon. 9 na buwan na ang nakakalipas, mula nang huli siyang tumuntong sa lugar na iyon. That was the day when she last talked to Adam. Napahinto siya sa pagtakbo nang may tumawag sa kanya ng ate. Napangiti siya nang malinuwan niya ang kapatid na bunso na humahabol sa kanya. May hawak na balabal ito. Salamat. She smiled and kissed him on the temple. They were getting along so well. She, her mother, and her 2 brothers were a real family now. Agad na inikot niya sa katawan ang balabal at nagpatuloy sa pagtakbo. Desyembre kaya malamig ang panahon. Nang tanaw na niya ang dagat, ay huminto siya sa pagtakbo. Hinugot niya sa bulsa ang isang sulat. Makailang ulit na niyang nabasa iyon, ngunit hindi pa rin siya nagsasawa. Sulat iyon ng lola niya sa kanya. Iniwanan sila nito ni Caleb ng sulat. Maging ang tita niya ay iniwanan din ito ng sulat. Hindi man pera o material na bagay iyon.
Daig pa niya pinamanahan ng ginto. Kapag binabasa niya iyon, ay napapangiti siya ng labis. Her heart was overflowing with love. Una sa lahat, humingi ito ng tawad sa lahat ng mga ginawa nito sa kanya. Her grandmother admitted that it was her fault, that her parents became that way. Hindi nito tinanggap ang mama niya. Dahil mahirap lang ito. Isa pa, ay may ibang mapapangasawa dapat ang daddy niya. Ngunit dahil sa mama niya ay hindi iyon natuloy. Ipinaalala niyon sa lola niya ang ginawang panloloko rito ng lolo niya. Ngunit ang pinakahigit sa lahat ay ang pagsasabi nitong mahal siya nito. Sa kaibuturan ng puso niya, alam niyang totoo iyon. She had forgiven everyone including her aunt and cousins. Humingi siya ng tawad sa mga ito at humingi rin ng tawad ang mga ito sa kanya. Maganda na ang relasyon niya sa mga ito. And she was proud of herself that she was able to help them get the mansion back. Maging si Tita Livia niya ay napatawad na rin niya ang mga ito. Ngunit sadyang malamig pa rin ito. Only time can tell that she was truly forgive. Tumingala siya sa langit. Biglang na-miss niya ang daddy niya. 6 na buwan na ang nakakalipas mula nang pumanaw ito. He died from brain cancer. Matagal na pala itong may iniindang sakit. Ngunit hindi lamang nagsasabi dala ng problema sa negosyo. Gusto niyang magsisi sa mga panahong nasayang ngunit alam niyang hindi nito ikakatuwa iyon. I'm sorry anak. Matagal na matagal ko nang gustong sabihin ito sa iyo. Pero nahihiya ako sa sarili ko. Daddy, tama na po. Hindi ako galit sa inyo. Sunod-sunod na tumulo ang mga luha niya sa kalagayan nito. He was lying on the hospital bed, looking so pale and weak. Tell your mother I am very sorry. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay nito. Kung may pagkakataon lang sana para makabawi ako sa mga pagkukulang ko. Tama na, Daddy. Naghahalo ang pawis at luha niya sa labis na tensyon. Mahal na mahal kita, anak. Kayo ng kapatid mo. Kayo ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Mamamatay akong maligaya. Sinulit niya ang lahat ng natitirang araw na kasama ito. Walang araw na hindi niya ito nakikitang masaya. His beautiful smile would remain forever in her heart. Pinahid niya ang mga butil ng luha na naglandas sa mga pisngi niya. Nakangiting ipinagpatuloy niya ang paglalakad. Lalong lumawak ang ngiti niya nang makita niya kung sino ang nakaupo sa batuhan. Nakatanaw ito sa dagat, kaya hindi siya nito napansin. Patakbo siya palapit dito. Hey, handsome. Pukaw niya rito. Agad na napalingon ito sa kanya. Tila nababato-balaning napatayo ito. Her eyes roamed hungrily over his frame, while he did the same to her. Pagkatapos na ilang sandali, ay tumalon ito mula sa batuhan. Lumakad ito papalapit sa kanya at nag-iwan ng ilang pulgadang pagitan. Why took you so long, love? He asked softly. Marami akong tinapos para wala ng istorbo sa atin. She smiled widely. Bumubukal ang labis sa pagmamahal sa puso niya para sa lalaking ito. That's good. Tumitig ito sa mga mata niya. Kapag Juan ay gumuhit ang isang napakagandang ngiti sa mga labi nito. Hinaplos nito ang kanang pisngi niya. Your eyes are brighter than the rays of the sun. Lalo siyang napangiti. Forgive me? Umangat ang isang sulok ng mga labi nito.
At tumaas ang isang kilay. For what? For not coming back sooner? She answered. Tumawa ito ng malakas. Kung ganoon ay may parusa ka. He pulled her close to him and kissed her hard on the lips. Binitiwan niya ang hawak na sulat nang mangunyapit siya sa batok nito. I love you so. Pabulong na sabi niya nang maghiwalay ang mga labi nila. And I love you more, he replied, and kissed her deeper. Pagkatapos ng ilang buwan, nagpakasal sina Angelica at Adam sa simbahan. Dinaluhan ito ng kanyang mga kamag-anak, kasama ng kanyang mga pinsan at ng kanyang mga tita. At sa beach ginanap ang kanilang reception. Sa ngayon, masayang namumuhay sina Angelica at Adam sa simpleng buhay na puno ng pagmamahal. At dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni na Adam at Angelica. Sana po ay may nakuha kayong aral at inspirasyon sa pag-iibigan nila. At sana po, muli ninyo akong samahan sa susunod ko pang kwentong ibabahagi sa inyo. Muli, maraming salamat po. God bless us all.